kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ang oras po natin, alas 7:04:30 segundos, 4 minuto, makalipas ang 7 ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa umaga nationwide, worldwide, netwide para sa Miyerkules ng umagang ito. Ngayon po ika-4 na araw ng Agosto, taon 2021, August 4, 2021. Super Radio. Pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa posibleng dulot ng mas nakakahawang Delta variant ayon sa Department of Health. World Health Organization, pinayuhan po ang mga ospital sa bansa dagdagan ng supply ng mga oxygen tank sa gitna ng banta ng Delta variant ng COVID-19. Mga ospital sa Cebu ay nangangailangan po ngayon ng karagdagang mga nurse na dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Mas mahigpit na pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Manila simula sa araw po ng Biyernes. Asahan na! Ayon sa Department of Interior and Local Government, Mahigit 13 bilyong piso na pondo para sa ayuda inilaan ng gobyerno para sa mga pamilya na apektado ng pinatutupad at ipatutupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region. Grupong Defend Jobs Philippines nanawagan sa gobyerno payagang magbukas ang mga community pantry sa panahon ng ECQ. Pilipinang boksingero na si Nesty Patesio ay mag-uuwi po ng silver medal mula sa 2020 Tokyo Olympics. Boksingerong si Carlo Paalam tiyak nang mag-uuwi ng bronze medal matapos makapasok sa semi-final round. Ilang na mga Pilipino na walang trabaho bagyang tumaas noong Hunyo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Meron pong namumuo sama ng panahon o low pressure area at ito po ay namatayan sa layong 550 kilometro sa ilagan-silagang bahagi ng Itbayat, Batanes. At sa gitna niyan ay patuloy na apektado ang buong bansa ng hanging habagat. Pero may low pressure area na po sa bandang norte tapos may habagat pa. Ang Rio ng Ilocos, mga isla ng Batanes at Babuyan, mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Zambales at Bataan ay makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat. Ang Kalakang Maynila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan kasama na mga isla ng Kalamayan at Kalayaan ay at pati po nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, tinatawag na CAR at Cagayan Valley ay magkakaroon naman ng pagbukso-buksong mga pagulan na dulot pa rin ng hanging habagat. Bantay Panahon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay COVID-19 sa DZBB. Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:08, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Radyo na. TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Naniniwala na ngayon ang Department of Health na ang nakitang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay dulot ng mas nakakahawa, mas delikado mga kapuso na Delta variant. Sa isang panayam kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sinabi niya na kung titignan ang pagtaas ng mga kaso ng sakit, tila iyan ay dulot ng Delta variant, kasabay ng iba pang mga uri o variant ng coronavirus tulad ng Alpha at Beta variant. Sa gitna niyan, sinabi ni Vergere na hindi pa niya makumpirma kung meron ngang tinatawag na community transmission o hawahan sa komunidad ng Delta variant na ibig sabihin ay hindi na matukoy ng mga eksperto ang ugnayan ng iba't ibang kaso ng Delta variant at tuluyan na itong kumalat.
naloko na, hindi na makontrol. Yun ba yun? Ang Paliwanag bilis, na Berere, limitado lamang kasi ang kakayahan ng ating tinatawag na whole genome sequencing o yung pagsuri kung anong uri po ng variant ng COVID-19 ang tumama sa isang tao. At sa kabila po ng kakulangan ng ebidensya, sinabi na Verhere na minabuti ng DOH na ituri itong tinatawag na community transmission at doon na nakatuon ang kanilang mga aksyon para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng COVID-19. Hindi naman inaalis ng World Health Organization WHO ang posibilidad na mas marami na ang hindi natutukoy na kaso ng Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Rabindra Abiasing, kinatawan po ng WHO sa Pilipinas, limitado lamang kasi ang kakayahan ng Pilipinas sa whole genome sequencing, kaya hindi lahat ng sample specimen ng COVID-19 ay nasusuri. Dahil dito, sinabi ni Abiasing na malaki ang posibilidad na meron ng malaking tinatawag na footprint o bakas na mga mas nakahawang Delta variant sa Pilipinas. Kanya lumalabas kasi sa mga pagsusuri na meron na mga Delta variant ng COVID-19 sa maraming rehiyon sa bansa, lalo na sa National Capital Region, naloko na. Sa gitna nito, sinabi ni Abea Singh na dapat maigpit ang pagsunod ng publiko sa minimum health protocol at ang pinaka-importante, maglatag na po ng mga patakaran ng gobyerno sa lalo madaling panahon para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng mas nakahawang Delta variant ng COVID-19. Parang pinaghahanda na tayo sa mga matitinding mga pangyayari Joel, Yes, mas mabilis daw to. Sobrang bilis. Department of Health, IATF, DILG. pati na ng World Health Organization o WHO. Pantay COVID-19 sa DZDD. Mag-imbak na kayo ng karagdagang tangke ng oxygen. Yan na. Yan ang payo ng World Health Organization o WHO sa iba't ibang ospital dito sa Pilipinas sa gitna ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID na hinihinalang dulot ng mas nakakahawang Delta variant. Ayon kay Dr. Rabindra Abiasing, kinatawan po ng WHO sa Pilipinas, kailangan maging maagap ang Department of Health at iba't ibang mga ospital para matiyak na sapat ang supply nila ng mga tangke ng oxygen. Anya, nakita na sa buong mundo na yung manalasa, yung Delta variant na yan sa India, sa Indonesia, sa Myanmar, tumaas ang pangangailangan sa oxygen at nagkaroon ng kakulangan sa supply nito. Pantay COVID-19 sa DZDD. Mabilis na nauubos sa mga oxygen tank sa mga pamilyan sa lungsod po ng Cebu. Ito'y dahil sa pagtaas ng demand o pangangailangan ng mga tangke ng oxygen mula noong nakaraang linggo dulot po ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon po sa ulat, maraming taga Cebu ang bumibili na po ng oxygen tank kahit pa hindi talaga nila kailangan po ito. Sa gitna nito, sinabi ng Department of Health sa Region 7, inatasan na po nila yung mga ospital at tiyaking meron silang tinatawag na buffer stock na mga tangke ng oxygen. We have instructed the different hospitals to have the buffer stocks. Wala pa naman tayong nakikitang shortage. Dinig po ni Dr. Jaime Bernadas, Direktor ng Department of Health Region 7. Kasabay nito, mapila ang lokal na pamahalaan lungsod po ng Cebu sa kanilang mga mamamayan. Iwasan po yung pag-hoard ng mga oxygen tank. The national government should direct DTI. And then I'm also telling the police, the marching order, assist DTI to avoid hoarding. Huwag naman lahat ay pabili ng oxygen. Kasi kung pabili ng oxygen, hindi man nakukonsume, wala ng tangke. Importante, the circulation ng tangke has to be as quick as possible. Yun tinig po ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Pantay COVID-19. Pantay COVID-19 sa DZDD. Hey, Cebu! Alas 7:13 ang ating oras, 13 minuto makalipas sa Kapitolyo ng umaga. Humihingi na ng saklolo ang frontline healthcare ng mga workers sa lungsod ng Cebu sa gitna na patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Dr. Jaime Bernadas, Direktor ng Department of Health sa Region 7, sa ngayon ay kulang na ang mga nurse at iba pang mga sa iba pa mga ospital dyan po sa lungsod ng Cebu. Nangangailangan na anya sila ng 400 mga nurse para sa iba't ibang mga ospital
ospital sa lungsod ng Cebu dahil talagang kulang ang kanilang tinatawag na manpower para alagaan ang mga pasyente na may COVID-19. Ngunit sinabi ni Bernadas na ang problema ay ang maraming nurse ang tumatangging magtrabaho. Nangyari na yan dito sa Metro Manila noong nakaraan. Natatakot sila mga kapuso kaya ayun na magtrabaho. Ayun na nila magtrabaho sa mga ospital at sa mga tinatawag na mga isolation centers sa lungsod ng Cebu City. Sa pangambang mahawa sila ng COVID-19. Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer ng Cebu City Emergency Operation Center, sa nakalipas na 2 linggo ay tinamaan ng COVID-19 ng 132 healthcare workers sa kanilang lungsod. Kinabibilangan sila ng mga doktor, mga nurse assistant, medical technologies, laboratory technician at paramedic sa 31 ospital, medical clinic at quarantine facility. Pantay COVID-19 sa DZBB. Patuloy po na isa po sa mga unang tinatamaan pag may kalat na kalat po ang dami ng mga kaso ng COVID-19, yung mga frontliner natin. Ayan, ganyan, ay na, sa Cebu. Yan po ang sitwasyon sa mga sandaling ito. Live mula sa Super Radio GY Cebu number 1, si John Kimbote. John, maayong buntag. Yes, Mike, maayong buntag. Joel, saka Mike, no? Ayon kay City Councilor Joel Garganera na yung 132 na mga nurses at mga medical frontliners na nahawaan ng COVID-19 ay puro asymptomatic at mild cases lang ang kanilang mga sintomas dahil isa lang sa kanila ang hindi pa nababakunahan. Naniniwala din si Garganera na hindi lahat ng mga kaso ng COVID-19 na nasabing mga health workers ay nakuha sa lugar kung saan sila nagtatrabaho at ang transmission ng virus ay posibleng nakuha sa mga panahon na kumakain ang mga ito kaharap ang mga katrabaho o kaya ibang mga tao habang nakababa ang kanilang mga face mask. Dahil dito ay nananawagan ulit si Garganera lalo na sa publiko na magsuot palagi ng face mask at pinalalahanan din niya ang mga medical frontliners sa Cebu na maging extra careful din lalo na't may Delta variant sa Cebu. Habang naglabas na din ng executive order si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na magre-regulate sa pagbili ng mga oxygen tanks dito sa probinsya ng Cebu. Sa Executive Order 36 sa series of 2021 na pinirmahan ni Governor Gwendolyn Garcia, nakasaad dito na tanging mga hospital lamang ang pwedeng bentahan ng 50 kilogram na mga oxygen tanks, habang yung mga pribadong individual naman ay pwedeng makabili na hanggang 5 na mga 20 pounds na mga oxygen tanks kung may papakita silang prescription ng doktora. Exempted din sa truck ban ang mga truck na magde-deliver ng mga oxygen tanks. Sa napirmahan itong nasabing executive order, Mike, matapos ngang mag-viral ang di umanong panic buying ng mga Cebuano sa mga oxygen tanks dito sa Cebu City. Nanigurado si Governor Gwendolyn Garcia na sapat ang supply ng mga oxygen tanks sa Cebu Province. Pero yung mga dinadala ng mga ambulansya saka sa mga kanya-kanyang sasakyan ng mga pasyente o yung mga may hinihinalang may COVID-19. Di ba, dyan ba sa Cebu yung mga nasa sasakyan hindi makapasok sa ER dahil puno sa emergency room, doon na sa sasakyan kinakabitan ng oxygen? John Kim? Yes, Mike. Dito, isa yun sa pinakamalaking hospital actually dito sa may Puente Osmeña. Yung Chongwa Hospital. Sila yung kilala yan sa Cebu. Ito sila sa pinakamalaki. Kaso nga, sabi nga ng mga personnel doon, medyo puno na nga yung emergency room. At yung mga nasa labas naman, hindi maipasok dahil nga sa protocol na kailangan pang maglabas ng swab test result. Kaya ang ginagawa na lang muna ng hospital dahil kulang din sila sa personnel at puno na rin yung emergency room, ay doon na muna nila pinapanatili sa labas. Naglalabas na lang din sila ng tent, naglabas na ng tent, saka ng mga oxygen tanks upang makita yung may mga sintomas nga ng mga COVID-19, lalo na yung mga nahihirapan huminga at saka yung may mga mild symptoms, Mike. Ako yung Kapuso, John Kimbote ng Super Radio Cebu, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZBB, walang iwanan. Ako, hindi lang Cebu, Mike, pati Aklan. Pila na po yung mga ambulansya sa labas ng ospital. Grabe dyan sa Aklan. Sa Kalibo, dito sa Aklan, Mike. Yung mga paglilibigan ng mga namatay dahil sa COVID-19. Saka yung mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Ayon po sa mga COVID-19. Ayon po sa mga emergency responder, ganyan po ang karaniwang tagpo sa mga ospital sa Kalibo sa nakalipas na 2 linggo. Ang masaklap pa, may mga pagkakataon na binabawian ng buhay yung mga pasyenteng ito habang nasa ambulansya at hindi na ho sila na ipapasok pa na ospital dahil nga punong-puno na po ng iba pang mga pasyente. Tinatry po namin habulin yung buhay ng pasyente namin. Due to pila nga po sa ospital, ang daming pasyente, yun yung kalimitang nangyayari po. Sa ambulansya na lang halos na mamatay yung pasyente. Ano ba yun? Part po namin na responder. Ang sakit po nun.
Tinig po ni Jeremy Fernandez, first responder ng Kalibo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Iniyag naman ng Department of Health na bagamat wala pa sa tinatawag na high risk ang healthcare utilization rates Aklan, unti-unti na po itong tumataas. Nakita ho natin na yung kanilang provincial healthcare utilization, bagamat wala pa ho doon sa sinasabi nating high risk, it was already at 65%. Malapit na po siyang mag-high risk. And ang pinaka nakita natin, yung pagsipa po ng kaso dito sa lugar na ito. Tinig po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, pinag-aanda na po ni Aklan Governor Florencio Miraflores ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng lupang mapaglilibingan. Diyos ko po, Panginoon ko, para sa mga namatay sa COVID-19. Huhukay na lang. Parang mas grave ba yan? Sus, Mario. Iyan ay matapos na ihinto ang operasyon ng kanilang partner crematorium facility sa Iloilo City simula nung Lunes dahil nga mataas na yung bilang ng mga bangkay na dinadala doon araw-araw. Di na kaya ng crematorium. Sa bayan po ng Malay, naghahanap na ang lokal na pamahalaan ng lupa. Sa may Boracay ito na posibleng gawing libingan para sa mga namatay dulot po ng COVID-19. Lahat nakukulang eh. Kulang sa libingan, kulang sa oxygen. Kulang ng mga tauhan, kulang ng libingan. Kulang ng crematorium. Naku po. Kaugnay nito, iniling na rin ni Kalibo Mayor Emerson Lachica sa Sangguniang Bayan na bigyan siya ng kapangyarihan na bumili ng lote para gawing libingan ng mga namamatay sa COVID-19. Sa ngayon po'y halos puno na ang kanilang municipal cemetery. Talagang buong Pilipinas yan. Ayan, kababalita lang natin sa Visayas, Cebu, Kalibo, Iloilo, matindi rin doon. Sa Mindanao, Cagayan de Oro. Ayan, Davao. Yes. Matindi rin. Kaya meron may pangangailangan talaga, Mike, na i-lockdown eh. Okay. Diba? Dito sa Luzon, Metro Manila, National Capital Region. Talagang buong Pilipinas itong Delta variant na ito ng COVID-19 na ito, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Naku, Nationwide. ingat din sa ubo. Sa gabal po sa trabaho natin, Mike, yung ubo na yan. Sobra. Hindi lang trabaho natin. Naman. Kahit anong trabaho, hassle talaga ang ubo. Sa gabal. Yung tipong gusto mo magsalita tapos uubuhin ka. Minsan ang gaspang pamisa, may kasama pang plema. At kung makating ubo na may plema ang problema, may Right Med para sa inyo. Right Med Carbocysteine. Mga right bed carbocysteine? Ayan, sa bahay, yun ang gamit namin, Joel. Naman. Ayan, kaya Sa amin din. maasahan yan eh. Unang senyales pa lang ng ubo, uminom na kayo. Mabuti na yung sigurado. Lalo na para dun sa mga yan sa atin, mga nagko-commute. O yung mga lumalabas ng bahay. Magkano naman yung right bed carbocysteine na yan? Ang Right Med Carbocysteine 500 mg capsule ay 6.50 po. 6 na piso at 50 sentimos ang SRP suggested retail price. Ay, sulit, Mike, sulit na sulit. Naman, Right Med eh. Naniniwala sila na hindi dapat mahal ang magmahal. Hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya pwedeng araw-arawin ang tamang alaga. Iba talaga right med. Tapos may website pa sila, rightmed.com.ph. Yung FB page, puntaan nyo rin. Kung nahiya kayo magtanong, mga kapuso, doon kayo pumunta. Maraming mga libreng artikulo po doon. Kung saan mababasa po ninyo, paano ba makaiwas sa ubo at iba pang mga sakit. Dahil sabi nga nila, may right med para sa lahat. Pero lagi nating tatandaan, if symptoms persist, consult your doctor. Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:22, radyo na. TV pa. Courtesy, Disiplina pa.